Humingi po ng panalangin si dating Senator Bong Revilla. Ipanalangin niyo daw siya. Please pray for me. Yun nga, matapos ilabas nga itong warrant of arrest laban kay Bong Revilla, ang sinasabi ng mga kababayan natin, tinatawagan nila itong si Cara David ng GMA7 para nga ipagdasal daw itong si Bong Revilla. Ano ba ang sinabi na itong si Cara David na sana daw yung lahat ng kurakot, lahat ng corrupt na public officials ay mamatay na. Yan daw ang gustong ipanalangin ng mga kababayan natin kay Bong Revilla. Nangyari na to eh. Ganitong ganito yun eh. Bakit daw kasi wala kayong kadala-dala? Pero may mga komento rin na nagsasabi na may suki card na nga etong si Bong Revilla sa kulungan. Dagdag points na naman daw yan sa pagbalik mo sa politika. Yan lang. Yan lang ang masaklap. Ano ho? Kung wala ka daw talagang ginawa, hindi mo kailangang ipag-pray ka namin dahil nakikita ni Lord ang ginagawa mo. Yun yung masaklap na sinasabi ng mga kababayan natin. Nakita rin doon sa lugar kung saan siya nag-voluntary surrender yung kanyang mga taga-suporta ko, no? Yan ang malaking problema ng ating bansa. Yung mga taong kahit ganito na, pangalawang beses na andyan pa rin at suportado. Magising na po sana tayo. Ano ho, itong mga kababayan natin. Ang sinasabi natin si Bong Revilla, dapat daw ay, yun nga, ipanalangin natin siya. Napakabigat daw itong pinagdaraanan ng kanyang pamilya ngayon. Talagang ito ay isang mabigat na problema, hindi lang ng or neto si Bong Revilla. Talagang damay dito ang pamilya niya. Pero ang pinagtatakhan ko lang, nasaan kaya kasi ang kahihiyan nyo? Sana, bago nyo ginawa yung kawalang hiyaan, inisip nyo na may pamilya kayo. Inisip nyo na apektado rin ang pamilya nyo. Napakabigat daw ng pakiramdam ngayon ng isang Bong Revilla. Kaya ang sabi ng mga netizens, yan po kasi ang kabayaran dahil kayo rin po ay nagpabigat ng bulsa.